VP, VP, yung statement mo na ayaw mong itigin o bobo na ang nasa administration. Sinabi ng palasyo na emotional ka dapat na ay pasayin pa na when emotions are high, intelligence are slow, but never speak out of anger. No, I'm not angry. I'm just stating a matter of fact. Hindi ako emotional. Nakita niyo naman ako kung paano ako maging emotional. Hindi pa ako umaabot doon. I'm just stating a fact that really kulang-kulang yung brain cells ng mga taong nagsasalita para sa administration. Follow-up, diversionary tactics mula ng media statement mo na ikaw ang front-runner sa 2028 election at gusto kang pabagsakin ng administration. Oh, of course not. So, let's just say na diversionary tactic ko yung yung presidential elections for 2028. Hypothetically, ganun yon. So, lumipat tayo sa ibang rason kung bakit nila ako atakihin. What they are doing is what is called political scapegoating. Kapag walang nangyayari sa administrasyon mo at walang ginagawa yung principal o yung presidente, ang gagawin nila is magtuturo ng ibang tao. Kapag merong question sa kawalan ng ginagawa ng administrasyon, ang gagawin nila ay magtuturo sa ibang tao para nawawala yung tanong at para nagugulo ang mga tao. That is a classic political scapegoating. Example of which is noong lumabas yung tanong sa blanco sa national budget natin. Mainit na ang tanong, bakit may blanks sa national budget? We are operating on an unconstitutional budget. Anong nangyari? Nagkaroon ng extraordinary rendition kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Idagdag na natin doon ang personal scandal ng member ng First Family doon sa United States of America. Anong nangyari? 3 days after, merong nangyari na extraordinary rendition o pagkuha kay dating Pangulong, sa pilitang pagkuha kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa ating bayan at dinala siya sa the Netherlands. Noong sumabog ang People's Initiative, yung kagustuhan nila na i-amenda ang konstitusyon para mapahaba yung kanilang mga termino at para burahin ang opisina ng Vice President at lumipat tayo sa parliamentary form of government kung saan Prime Minister lang ang ini-elect at hindi siya by popular vote, by members of parliament only. Anong ginawa nila? Nag-file sila ng impeachment dahil mainit na yung mga tao. Doon nagsimula yung we are not for sale. So that is political scapegoating. Yung wala kang ginagawa, so magtuturo ka na lang ng ibang tao para makalimutan yung kawalan ng proyekto, kawalan ng programa, kawalan ng kaayusan sa ating bansa. So, assuming hindi totoo yung sa presidential election sa 2028, klaro naman sa timeline kung paano nila ginagawa yung pag-atake ng kanilang political opponents para makalimutan ang kanilang mga kabalbalan. Last question na BP. Sinabi ng Malacanang na kung totoo daw official business ang mga biyahe mo sa ibang bansa, obligasyon mo daw na magpaliwanag sa bayan kung ano yung naging accomplishment mo dito at kung sino yung nakasama mo sa biyahe at sino-sino rin ang gumasa sa biyahe. Opo, yan yung example ko sa inyo na bobo talaga. 'Di ba? Hindi nga official business yung kasi kailangan ko pa ba mag-explain? Sige, kailangan ko mag-explain nito, no? Kasi ang kausap mo medyo mahina, diba? So, sige. Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, yan yung official business. Kapag hindi mo ginagamit yung pera ng gobyerno, mag-leave ka at yan yung personal.
Okay? Kapag gumagamit ka ng pera ng gobyerno, official business yan, kailangan mong mag-report. Magsabit ng report. Kapag personal siya at walang gamit ng pera ng gobyerno, hindi mo kailangan mag-report. So, ganun lang yan ka-simple na kailangan ko pa i-explain. At ito po yung example ko o solid proof na ano ba ibang term ng bobo? Ano yung mas magandang term ng bobo? Iba pa. Ano daw? Sa Bisaya, sa gani, ng bugo gani? Bugo. Ay. Pero saktuan, sa Bisaya lang, sa ang bugo. Oplok. Mas worse na sa bubo eh. Yung medyo maganda pakinggan, pero nagsasabi ka pa rin na bobo. Ano? Ha? Slow? Slow kasi hindi siya bobo eh, slow. Siya hina lang, no? Anong pag-iba? Bobo na lang. Diba? Yan yung example ko. Kita nyo, kailangan ko pa explain. Nakatahiya na yung ginagawa nila. Sa totoo lang, as a Filipino, I am truly embarrassed with what is happening in our country, especially coming from the administration. Last two questions, VP. Yes, Ma'am Aileen, please use the mic. VP. Okay. Hello. Good afternoon, VP. The last election, it was, I think, Sako, Sara and Bongo. Ngayon may lumalabas na Sako. That's Sara and Bongo. May possibility ba talaga, and you topped the latest survey as you the contender of the presidential race, and also Senator Wong was your vice or running mate. Is this possible? And what's your comment on this? Well, sinabi ko kanina, may nagtanong din niyan kanina, galing kami sa Igapos. Masyado pa kasing malayo yung 2028 para natin basihan yung surveys. Ang pinakamaganda kasi na survey na basihan is yung kung pag nakikita mo na kung sino yung mga official candidates ng certain position. Yun yung pinakamaganda na tingnan na survey kasi kandidato na sila lahat. So maganda na yung spread ng numbers. So masyado siyang malayo for 2028 and hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. In fact, by my experience, and we saw this as well with in 2016 with former President Rodrigo Duterte na very last minute yung decision niya. Yung sa akin naman was change of, not really a change, no? But I ran for a different position. So, antayin na lang siguro natin yung mga surveys kung saan nakikita na talaga natin kung sino yung mga kandidato for president. Thank you, Ma'am Aileen. VP, last question. Yes, sir. Sir, please. VP, ano po yung masasabi natin sa ating current government na everybody is worried na po sa nangyayaring kaguluhan sa ibang bansa, especially may mga OFW po tayo nga sa Iraq at saka sa Iran. But still, they are thinking of politics pa rin po dito sa ating bansa. Nakakalungkot dahil as I said, ganyan, no? Scapegoating yung ginagawa. Delikado na yung buhay ng ating mga kababayan doon sa mga bansa na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Pero somehow wala pa rin tayong nakikita na concrete plans and actions from the administration on how they will process the repatriation of those who want to come home or how they will give protection to those who want to stay in the Middle East. Yan po yung trabaho ng gobyerno pero hindi natin nakikita yung urgency sa mga galaw nila pagdating sa seguridad ng ating mga kababayan sa Middle East.
At ang nagagawa lang nila ay binabalik nila sa impeachment yung topic, binabalik nila sa political persecution yung topic, binabalik nila sa pagbisita ko sa ating mga Filipino communities sa iba't ibang bansa. Doon lang nila dinidirect yung attention nila at hindi doon sa mga totoong problema natin, tulad ng dati ko pang sinasabi, 2 taon na pataas ang pataas yung ng pagkain, ang basic necessities. Mataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano nila masecure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas magandang term? Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong chat GPT dyan, ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT, ha? Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. Slow. Unintelligent. Hindi yan daw na that is significant impact ang Israel war sa ato ang country. Tinuod ka? Yeah, it's Kanus ana? Niya gisulti tinuod na niya gisulti niya. He was actually yung rising down ng Africa na mababa na akong mayo. no significant impact yung term niya sa economy ng Philippines, yung Israel-Iran war. Yes, ma'am. Reaction lang, Justice Remulla said the Filipinos opted to pursue the war on drugs. So, take over na nila sa ICC, especially those na involved former president and former president. Sorry ha, paklaro lang na ako. Unsa daw ang gibuhat sa justice? Unsa daw? Justice Secretary Mr. Remulla said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a justice secretary, anong word ng wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a justice secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term? Ayaw ko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, mas maganda yan, no? Yeah, sige. Okay, masasyad! Yan ang gusto natin. Intellectually challenged. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magkurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino. Lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya.